Masyado na akong malakas sa mundong ito. Wala na akong makakalaban sa mundong ito. Kailangan ko nang bumalik sa mundo ng mga halimaw. Masyado na akong malakas para sa mundo ng mga tao. Kailangan kong makapunta sa mundo ng mga halimaw. Wala na akong makakalaban dito. Masyado na akong malakas sa mundong ito. Wala na akong makakalaban sa mundong ito. Kailangan ko nang bumalik sa mundo ng mga halimaw. Inampahan na ng kasong kriminal ng Quezon City. Inapakan mo yung dignidad ko. Magkamatayan na tayo. Nagpatuloy ang mga maanghang na batikos ni Patrolman Francis Steve Fontilla sa social media kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ito ay sa kabila ng isinampang reklamo laban sa kanya ng Philippine National Police. Wala akong pakialam sa ranggo mo, kahit ano ka pa, kahit general ka pa. Kahit ikaw pa ang hepe ng PNP. Sa panayam sa telepono, sinabi ni Fontillas na papasok na siya sa Huwebes matapos ang anyay leave of absence mula noong March 6. Hindi umano siya magbibitiw sa tungkulin. Sa briefing, sinabi ng Quezon City Police District na 5 reklamong administratibo na ang isinampa laban kay Fontillas bukod pa sa isang reklamong kriminal dahil umano sa pag-uudyok ng sedisyon na nag-ugat sa kanyang mga pahayag. Pero kung si Fontillas ang tatanungin, hindi maituturing na inciting to sedition ang kanyang mga post. Itinanggi rin niyang nananawagan siyang pabagsakin ang pamahalaan. Hindi ako naghihikayat ng rebellion. Ano yun? Pulis pa rin ako ng Pilipinas, sir. Ayaw pagkagulong Pilipinas. Kung meron daw akong pinos na about overthrowing the government. Alam mo, sir, madali lang i-edit yung post di ba? Ikakrap mo lang yun. Papalitan mo yung laman ng talagang post. Anyone can fabricate anything online. Iginiit din ng pulisya ang sinasabi ni Fontillas na aprobado ang kanyang leave mula March 6 hanggang 19. Tiniyak ng QCPD na mabibigyan ng due process si Fontillas sa mga reklamong kinaharap niya. Inaresto ang dating police patrolman at vlogger na si Francis Steve Fontillas. Kasunod ng kanyang mga posts sa social media na buwabati ko sa gobyerno at liderato ng BNP. Ayon sa National Capital Regional Police Office, inaresto si Fontillas dahil sa paglabag sa Article 142 ng Revised Penal Code o inciting to sedition na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Inirekomenda ang piyansang 36,000 pesos. Nagugat ang reklamo sa mga post ni Fontilla sa kanyang pag-ibig na sa kanyang palad nag-alay na. Ito po yun, kasi madami akong hinaing gusto mo iparating sa taas. Maliit lang tayo mababa lang tayo kaya hindi natin maiparating. So, okay lang, hindi naman nila naririnig kasi hindi naman nila pinapanood kung sinasabi ko kaya okay lang kahit anong sabihin natin. Lecturean natin sila ng mga constitutional rights para hindi naman nila binabiolate, para naman irespeto nila yung mga rights natin. Pulis ka, general ka, mga pinuno ka ng organisasyon, di mo alam yan. Nagsisilbi ako sa bayan dahil ang pinapanindigan ko, sir, ay yung batas kung ano yung nasa Constitution. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad nag-alay na gandang dilag at sa kanyang pag ako namatay, Ron Valdez, siya may kasalanan nito. Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag mong iboto yan. Kaya sasabihin mo na lahat, ang dalamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Makagago. Ron Valdez, kailangan bigyan mo ako ng 3 trilyon para makontra natin ang mga Duterte. Ako nang bahala kay Sara. So yun ang mga information na karating sa akin.
bigyan mo magkakong trilyon at ipapakulong natin si Pangulong Duterte. Pilipinas, pakinggan nyo to. Sa Office of the Ombudsman, may lumabas na 2-page order na parang magic wand. Isang pirma lang, boom! Nawala ang hustisya sa loob ng 10 araw. Pinirmahan ni Acting Ombudsman Dante Vargas. Ang resulta, kanselado lahat ng docket numbers o case numbers ng mga reklamong naisampa mula September 7 hanggang 16, 2025. Alam mo ibig sabihin nun? Pag walang docket number, parang walang kaso. Balik sa evaluation. Walang investigasyon. Walang laban. At sa Mga magnanakaw, samantala yung mga normal na Pilipino nagnanakaw, kinukulong nila. Yung mga magnanakaw na nasa loob na Senado, hindi nila may kulong kasi meron pera. Kami, huliin nila ikukulong. binihag ka, nasadlak sa Mighty dusa. corporations offer of 25 billion to settle its tax liability. Ang halagang ito na isa sa pinakamalaking tax settlement sa kasaysayan ng Pilipinas ay ginamit sa rebuilding effort sa Marawi City at ganoon din sa Ormoc City na niyanig ng malakas na lindol. Saan yung big fish? Okay, I'll tell you. The big fish now, si Ayala, pati si Pangilinan. And they corrupted the Filipino people. They signed an agreement, a contract, which must then show ng ginto bulaklak. Pinabusisi ng Pangulo ang Pag-ibig long-term concession na agreement sa sa pagitan ng Manila kanyang Water at Maynilad na umabuso umano sa milyong-milyong Pilipino. Ganda so may bagong kontrata ginawa at ni sa Guevara. kanyang yumi at ganda. Dayuhan ay naadina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayo. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay naadina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa.